Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pangdangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang ating word of the day ay lowliness. Mga kapatid, sa paglalakbay natin ngayong panahon ng Kwaresma, muli tayong hinahamon ng ating Ebanghelyo na siya sa atin hindi lamang yung ating mga ginagawa, kundi ang ating puso. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, mariing binabalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad laban sa pagiging mapagkunwari at mapagmataas, lalo na ng ilang mga eskriba at pariseo. At sa gitna ng kanilang pagtuturo, isang salita yung nagiging pinakang buod ng mensahe. At yan yung lowliness o yung kababaan. Sinabi ni Jesus na ang mga eskriba at pariseo ay nakaupo sa luklukan ni Moises. Ibig sabihin, meron silang authority sa pagtuturo ng batas. Ngunit ang problema, hindi yung kanilang posisyon, kundi yung kanilang disposition. Sinasabi nila, ngunit hindi naman ginagawa. Mabibigat na pasanin yung ipinapapasan nila sa mga tao, ngunit hindi man lamang nila ginagalaw yung mga iyon, hindi makita sa kanila. Kaya nga, sa mas malalim na pagtingin, ito yung trahedya ng tao, no? Yung sa pagitan ng sinasabi at ginagawa. Ilang beses tayo nagsasalita tungkol sa kabutihan, ngunit nagkukulang naman tayo sa pagsasabuhay nito. Ilang beses tayong mabilis magturo, ngunit mabagal naman tayo magpakumbaba para tanggapin yung sariling kakulangan. Ang Kwaresma ay panahon ng pagharap sa ganitong agwat sa ating buhay. Yung kababaan o yung lowliness ay hindi ito tanda ng kahinaan. Hindi ito pangmamaliit sa sarili. Ito'y pagkilala sa katotohanan tungkol sa sarili, na tayo ay nilikha, na tayo ay umaasa sa biyaya, na hindi tayo ang sentro ng lahat. Ang mapagmataas ay gustong makita at purihin. Ang mapagkumbaba ay handang maglingkod kahit walang nakakakita. Sinabi ni Jesus na ang mga pariseo ay gumagawa ng mabuti upang makita ng tao. Mahahaba ang kanilang panalangin, malalapad ang kanilang mga pilakterya, at gusto nila ang mga unang upuan at pagbati sa lansangan. Sa madaling salita,
ang kanilang relihiyon ay naging entablado. Sa ating panahon, madali ring maging performer ng pananampalataya. Maaari tayong maglingkod upang mapansin. Maaari tayong magsalita ng kabanalan, ngunit naghahanap naman ng papuri. Ang Kwaresma ay nag-aanyaya ng tahimik na kababaan. Isang puso na nakatuon, hindi sa image, kundi sa integrity. Ang pinakadakila sa inyo ay maging lingkod ninyo. Ito yung radikal na pagbabaliktad ng lohika ng mundo. Sa mundo, ang dakila ay ang pinaglilingkuran. Sa kaharian ng Diyos, ang dakila ay yung naglilingkod. Sa sukat ng kadakilaan ay hindi kapangyarihan, kundi ang sukat ay ang kababaan. May isang napakahalagang pahayag si Jesus. Iisa ang inyong guro, iisa ang inyong ama, iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang kababaan ay pag-alala na hindi tayo ang pinagmumulan ng liwanag. Tayo ay tagapagpahayag lamang. Ang sentro, si Kristo. Kaya sa pastoral na konteksto, ang kababaan ay napakahalaga, lalo na sa mga may responsibilidad sa community, tulad ng mga magulang, mga guro, mga leader lingkod ng simbahan. Ang authority ay hindi license para mangibabaw. Ito ay tawag upang maglingkod. Mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay paglalakad patungo sa krus. At sa krus, makikita natin ang sukdulang kababaang loob ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay hindi nagpakita ng kapangyarihan upang iligtas ang sarili. Sa halip, pinili niyang mag-alay ng sarili para sa iba. Ang krus ang pinakadakilang larawan ng kababaan. Kapag wala ang kababaan, nagiging mabigat ang relihiyon. Nagiging listahan ito ng mga obligasyon at paghahambing. Ngunit kapag may kababaan, nagiging relasyon ito. Relasyon ng anak sa ama, ng lingkod sa Panginoon, ng kapatid sa kapatid. Sa huli, ang kababaan ay landas ng kalayaan. Kapag hindi na natin kailangang patunayan ang ating sarili, malaya na tayo makapagmamahal. Kapag hindi na natin kailangang mangibabaw, malaya tayong makapaglilingkod. Kapag hindi na tayo ang sentro, mas malinaw nating nakikita si Kristo. Ngayong ikalawang linggo na tayo sa panahon ng Kwaresma, tinatawag tayo ng Panginoon na bumaba mula sa entablado at lumapit sa paanan ng krus. Doon natin matutuklasan na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa atas ng posisyon, kundi sa lalim ng kababaang loob. Yun sana ang ating disposisyon. Mga kapatid, sa anong bahagi ng ating buhay tayo tinatawag ng Diyos na magpakumbaba at maglingkod ng hindi naghahanap ng papuri? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus, turuan mo kaming maging tunay na mapagkumbaba. Alisin mo ang pagmamataas at ang pagnanais na mapansin. Gawin mo kaming lingkod na tapat at tahimik na nagmamahal. Sa paglalakbay namin ngayong panahon ng Kwaresma, hubugin mo ang aming puso ayon sa iyong kababaang loob. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.